Yo, what's up mga parot? Magandang umaga sa inyo at muli Sunday vlog tayo mga parot. Tayo sa simbahan. At yung mga parot, mas yung mga nagtatanong kung ba't ako naka-face mask mga parot, no? Dahil humina ang ating baga mga parot, no? At yung mga parot, nagagamot ako ngayon. Dahil ano mga parot, yung nagpinturo nga ako ng mga ano namin mga kapar, no? Ng mga gamit namin sa bahay. Tapos yun, nangina yung baga ko mga kapar, no? Kasi ang tapong ng pintura mga par. Yung mga par, pero tuloy ba din na mga par, no? At yung mga par, punta ko nga pala kayo sa aming simbahan mga par, no? Sama daw bata, o kita ka man, ha? Sama ko kayo mga par, no? Dahil ginagawa natin simbahan, share ko lang sa inyo ngayon, no? At sama ko din kayo sa pagsimba namin, no? At pagkakita ko is, papunta na tayo ng simbahan mga par, no? At tara na mga par, let's move on. At yo, what's up mga par, at nandito na tayo sa simbahan, no? Pakita nga pala sa inyo yung pagkakagawa mga par, no? Surprise! Ito yung entrance mga par, no? Marami pang nakatambak. Yan. Medyo pinapataas na yung mga par, no? Natigil lang yung harap sa gilid mga par. Under construction. Yes! At yung gilid mga par, pakita ko sa inyo mga par, no? Bali magbibis na din pala ako mga par, no? Yan, yung altar gagawin spader. Awa. As ito yung sa loob. At ito yung mga par, no? Bali dati hanggang dito lang yung simbahan mga par. Ay yung kumbaga yung pinakakwarto ng simbahan dyan lang mga par, no? Bali dito yung CR dati. Ngayon mga par, gagawin kusina na yan mga par, no? Diyan na yung kusina, tapos dito yung sala mga par. Tapos bali pinaluwag, ito na yung bagong CR mga par, no? Tapos ito yung bahay pare mga par, no? Ayan yung ating ano ni father mga par, no? Kwarto, no? Bali ginagawa pa to, no? Tinakpan lang ni father, no? Kasi ano, hindi pa nakakabit yung pintuan kasi kakagawa lang yung mga par, no? Buksan natin ng mga par. Yung mga par, dito nilipat yung mga gamit mga par, tas yung double deck ni father. Tapos ilang mga par, update ko na lang kayo ulit mga par, no? Kailangan dito lang ulit mga par, tas face na ako mga par, no? Kaya pala ako nag-face mask mga par kasi napaka-sensitive na pangamoy ko mga par, no? Mabilis ako ubuhin. At yun lang mga par, dito na lang ulit. Misa na tayo mga par, no? Sa iyong templo, Poong Diyos, amin isinasaloob ang iyong pag-ibig na lubos, papuri ng sansinukob sa malasakit mong taos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa ika-14 na linggo ng pangkaraniwang panahon at nasa buod ng ating mga pagpasa, hinihingi ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin na tayo ay tumulan sa mga bata na may mapagpakumbabang loob sa pananampalataya natin sa Diyos. Hindi ringid kay Jesus ang ating mga pagpapagal. Inanyayahan niya tayong lumapit sa Kanya. Siya ang ating dakilang gurong nagmumulat sa atin sa katotohanan. Ang tunay na tagumpay ng buhay ay ang pagsunod sa kalooban ng Ama. Magpasalamat tayo kay Jesus
Gaya ng pagpapasalamat niya sa Ama, patuloy niyang ipinakikilala sa atin sa Eucharistia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marunong at matatalino at inihayag sa mga kalooban tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay mo sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang makakakilala sa anak, kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak. At yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingayin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maabot at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok, at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Amen. Magandang umaga po, mga kapatid, sa ating Panginoon. Salamat po, Father Marcial. Sa ating pong Ebanghelyo, ang pagpapakumbaba po ng bawat isa sa atin ang hinihingi, pinaka-climax na pangungusap ng ating Panginoon Jesucristo. Subalit bago tayo dumako sa Ebanghelyo, mga kapatid, tunghayat po natin kung ano ang kapahayagan dito sa Lumang Tipan na kung saan ito po ay isinulat ni Propeta Zacarias. Si Propeta Zacarias po, mga kapatid, ay ama ni Juan Bautista. Ang aklat po ni Propeta Zacarias malapit na sa Bagong Tipan. Kung iisa-isahin ang mga aklat ng Biblia, malapit na sa Bagong Tipan. Kaya po isinulat ito ni Propeta Zacarias, malapit nang dumating yung Bagong Tipan na kung saan yun na yung buhay at karanasan ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya magkadikit ang aklat ni Propeta Zacarias sa Bagong Tipan, na kung saan adating na ang ating Panginoong Jesucristo. Na kung saan sabi dito sa sulat ni Propeta Zacarias, umabot ka ng malakas o Jerusalem, pagkat ang hari mo ay dumarating na. Mapagkarimpan, mapagkumbaba siya at nakasakay sa isang biserong asno. Kaya po binanggit ng ating Panginoong Jesucristo sa Bagong Tipan, sa banal na Ebanghelyo, na tayong lahat ay inaanya niya magpakumbaba sapagkat siya mismo ay mapagpakumbaba. Sabi po rito sa sulat ni Propeta Zacarias. Pinaalis niya ang kabarkaruwahe sa Efraim, gayon din ang mga kabayong pandigma sa Jerusalem. Ito po, mga kapatid, Efraim, pangalan ng apo ni Jacob, na kung saan isa rin sa biniyayaan ng lupa doon po sa bansang Israel, na kung saan nakasama po ito sa mga 12 lipi alang-alang sa kanyang amang si Jose. Kaya po, itong pangalan Efraim, pangalan din po ito ng lugar na kung saan nasa looban ng pinakasentro ng bansang Israel. Ito na nga po yung pinakasentro, yung nandun yung templo na itinayo ni Haring Solomon sa Jerusalem. Okay po. Dito sa Jerusalem, sabi nito, babaliin niya ang mga kalugda ng mandirigma at paiiralin ang pagkakasundo ng lahat ng bansa, sapagkat iiral na po ang kapayapaan, hindi na gagamitin yung mga kalugda, mga sibat, pala, mga tandigma, hindi na gagamitin at iiral na po ang kapayapaan. Sabi nga iba, babaliin na lang, babaliin na. Ibig
sabihin, ihiram ng kapayapaan, wala nang paglalaban-laban, sapagkat padating na ang ating manunubos na Panginoong Kristo na nakasakay sa bisero na mapagpakumbaba. Okay po? Sabi rito, at ngayon, ang ikinalulugod mo, mga kapatid, ano po ba yung dinabanggit na natin Panginoon na ikinalulugod na ng Ama na matulad daw tayo sa bata. Itinulan tayo, ipinaalam sa atin kasi ng Panginoon sa Kristo, ng Panginoon Diyos, ang mga banal na salita na dapat natin unawaan. At ito po mga banal na salita ito, hindi ipinagkaloob ng Ama doon sa mga marunong. Tingnan na lang po natin ang halimbawa mga kapatid. May nabalita na po ba kayong marunong, makapangyarihan, maaari isang pinakalider ng bansa na minura ang Panginoon, minura ang Diyos? Kung nakaminig kayo ng ganyan, siya po ba ay matalino? Inilihing ng Diyos sa taong ito ang banal na salita, kaya niya nagawa. Walang sino ang taong magsasabi stupid ang ka kung siya'y marunong. Kaya isa po halimbawa mga kapatid, inilihing ng Diyos sa taong ito ang banal na salita ng Diyos. Narito ang sa mga kapatid. Pangusap natin sa ating panalangin, Ama, ito po ang aking panalangin sa pamamagitan po ng iyong bugtong na anak na aking pagkakapigtas kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Yan po ang usap natin sa pananalangin. At ang sabi pa po ito mga kapatid, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagad at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo pagpapahingain ko. Ano man po mga kapatid ang ating problema? Huwag nating isipin na tayo wala ng pag-asa. Bawal po ang magtapaka tayo kapag natin din ang problema hindi natin makayanan. Sapagkat ang pag-suicide, ibig sabihin, hindi na tayo naniniwala na may kapagagawa ang Diyos. Napakalaking kasalanan po niya mga kapatid na yung pag-asay isinarili na natin na wala nang magagawa ang Diyos. Ang Diyos po ay nanatiling naghihintay, lumapit lamang po tayo sa Kanya sa pamagitan ng panalangin. Pagpapahingan po kasanin ninyo ang aking pamato at mag-aral kayo sa akin at ako'y maamo at mababang loob at makasusupo kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa sapagkat maginhawang dali ang aking pamato at magaan ang asaning ibibigay ko sa inyo. Ang lahat po ng ating ipagtatapat ng mga suliranin, problema sa Diyos at makita ng panalangin, lahat po niyang nilutasin ng Diyos. Hindi po karakaraka, hindi automatic, hindi magic, subalit hindi po natin mamamalayan yung ginagawa ng Diyos para sa ating buhay. Amen po ba? Amen. At ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tumayo tayong lahat. Ang puso at diwa, Aming kaas nasa Panginoon. pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos, Marapat siya'y pasalamatan. Ama namin, makapangyarihan. Tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang nagkaroon ng gabi at araw. Gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang kawangis na mapagpakumbawang, na mapagtitiwalang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon ay pinaglilingkuran sa paggaganap, sa paglagutan ng iyong ipinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong banal. Kaya't kaysa ng mga anghel na nagsisihawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Santo, kaligtasan mula sa kapahamakan at ang katuparan ng sarang inaasam na kabutihan sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At naway pagpalaan kayong lahat sa pulang inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihan Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magkakati tapos ng ating banal na pagdiriwang, bumayo kayo mapayapa, taglay ang kapayapaan ng Diyos at paglingkod sa Diyos at sa kapwa. Salamat sa Diyos. Salamat kayo sa Panginoon na siyang lumikha na lahat ng bagay dito sa mundo. Siya'y gumawa ng buwan ng mga bituin upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim.
every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my At tapos na nga ating banal na misa mga par, no? At yung mga par, sana nakapagsimba kayong lahat at ngayon ko nga lang pala ito na-edit mga par, no? Mga araw pala natin is mga par, no? Martes mga par, no? At ngayon mga par 7, bali gabi na ngayon mga par, no? At siguro ngayon ko na din ito i-upload or bukas mga par, no? Bali yun nga pala mga par, no? Natin mga par, no? Coach for today natin mga paris, kapag hindi mo kaya mga parang isang bagay, paubayan natin sa Panginoon mga par, no? Dahil isang tao lang naman tayo mga par, hindi natin kaya lahat. Pero sa Panginoon walang imposible mga par, no? At yun lang mga par, at sana nakapagsimba, nagala at naisimba ko din kayo mga par, no? At yun mga par, nod na lang kayo mga par dito, no? Kung di kayo nakapagsimba, no? Sana nakapagkakinig kayo sa homilia at natuto mga par, no? At yun lang mga par, extra clip ko nga pala ito mga par, no? Yung yung gumala kami pagtapos ng misa, bali hapon na yung mga par, no? At ito yung mga par, no? Yun isa mga par, at punta kami ng SM na mga par. Ito yung continuous na natin mga par, natin ang simba, no? Sama natin sa gala namin. At ano pa naantay? Tara na. Let's go! Slide na ikaw din eh. Smile. 1, 2, 3, go! Sige, slide ikaw, slide. One, two, three, go! Gayusin natin ang mat mo.
mga par. Peace out and... Yup.